Dumilim ang gabi, bumalot sa paligid. Ang mahina na ilaw ng kalye ay sumasalamin sa mga sasakyang puno ng alikabok at sa malamig na mga pader na gawa sa konkreto. Si Dagon, suot ang kanyang karaniwang asul na uniforme na elegante, ay nakatayo na nakatalikod, ang kanyang anino ay mahaba sa lupa. Sa harap niya, si Wu Bin, ang mukha ay may malinaw na peklat na mahaba, nakasuot ng abo-abo na protective jacket, nakatayo ng tuwid, may kakaibang kalmadong ekspresyon. Isang pilak na sasakyan ang nakaparada sa likod ni Wu Bin, tila isang tahimik na saksi sa kanilang pagtatalo. Bumulong si Wu Bin, ang malalim na boses ay pumunit sa katahimikan, hindi ka ba curious kung bakit nangyari ito? Lumipat ang kamera sa close-up kay Wu Bin. Ang kanyang mga mata ay matalim, nakatingin ng diretsyo kay Dagon kahit nakikita lang ang likod nito. Pareho pa rin ang kalmadong ekspresyon, ngunit may tagong kumpiyansa na mahirap ipaliwanag. Dumaan ang isang madilim na pulang bus sa likuran, nag-iwan ng malabong baka sa eksena. Iyon ay dahil, patuloy ni Wu Bin, pantay ang tono, sinusubukan mong basahin ang aking mga galaw. Iyon ang dahilan kung bakit natapos ang immersion mo, ito ay kumikilos laban sa'yo. Isa pang close-up ang ipinakita sa mukha ni Wu Bin. Mas malinaw ang peklat sa kanyang pisngi sa mahina na ilaw. Bahagyang nipis ang kanyang mga mata, tila sinusuri at tinatasa ang kalaban. Nakamit mo ang estado ng immersion, sabi ni Wu Bin, may bahagyang pagkalito sa mukha, pero tila hindi mo pa talaga ito nauunawaan. Lumipat ang frame kay Dagon. Nakatingin siya pababa, bahagyang nakayuko ang ulo, ang puting shirt sa ilalim ng asul na vest ay medyo gusot. Tila pinipilitan siyang pag-isipan ang mga sinabi ni Wu Bin. Sa likod niya, ang pilak na sasakyan ay nananatiling tahimik. Bahagyang nakikita ang braso at balikat ni Wu Bin sa frame, nagpapakita na patuloy pa rin siyang nagsasalita. Ano nga ba talaga ang immersion? Paliwanag ni Wu Bin, nananatiling kalmado ang boses. Mukhang malaki ang ibig sabihin, pero sa totoo lang, ito ay isang epekto lamang na kumikilos sa katawan. Muling close-up kay Wu Bin. Sa pagkakataong ito, seryoso ang ekspresyon, tila nagpapaliwanag ng isang mahalagang bagay. Malalim pa rin ang peklat at pinisil ang mga labi pagkatapos magsalita. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa iyong katawan, dahan-dahang sabi ni Wu Bin, pinapagana rin ito ang mga kaukulang neural joints. Unti-unting itinaas ni Dagon ang isang kamay, ang palad ay nakaharap kay Wu Bin, tila nagpapahiwatig na huminto. Nakatago ang mukha niya sa likod ng kanyang itim na buhok. Si Wu Bin, suot pa rin ang protective gear, ay nakatayo roon, tila hindi naapektuhan ng kilos ni Dagon. Sa mas simpleng salita, patuloy ni Wu Bin, hindi pinapansin ang kilos ni Dagon, dahil wala kang neural joints para mabasa ang immersion ng kalaban. Mahinang bulong ni Dagon, halos hindi marinig, tigil na eh. Close-up ng mukha ni Dagon. Itinaas niya ang ulo, matalim ang tingin. Nakataas pa rin ang isang kamay. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng determinasyon. Pasensya na, pinutol ni Dagon, malinaw at matatag na ang boses, pero hindi mo na kailangang magsalita pa. Hindi ko naman maintindihan ang sinasabi mo. Bahagyang nagkunot noo si Wu Bin, may bahagyang gulat na agad napalitan ng inis na malinaw sa mukha. Parang kumurap ang peklat. Tumingin siya kay Dagon, marahil hindi inaasahan ang ganitong reaksyon. Tanga talaga eh. Bulong ni Wu Bin, may bahagyang inis. Lalo ka lang lumalala. Ibaba ni Dagon ang kamay, tumingin sa lupa, malalim ang iniisip. Tila pinag-iisipan ang sinabi ni Wu Bin, o baka naman nalulunod sa sariling mga iniisip. Tanga ba eh? Sagot ni Dagon, kalmado ang boses. Hindi ako tanga, hindi lang ako magaling sa teorya. Hindi ko alam kung ano ang sinusubukan mong iparating, pero naalala ko eh. Malaki ang mga mata ni Dagon, may kakaibang liwanag. Parang bumabalik ang isang alaala, malakas at buhay na buhay. Kitang-kita ang determinasyon sa kanyang tingin. Unang beses kong naranasan ang immersion. Sabi niya, may bahagyang malayong tono, parang muling nilalakbay ang sandaling iyon. May tatlong tuldok na lumitaw, tanda ng pagsisimula ng isang alaala. Alaala. Bumalik sa kasalukuyan ng eksena, close-up sa matalim na mga mata ni Dagon. Tinitignan niya si Wu Bin, may bahagyang ngiti sa gilid ng labi. Malabo ang pader ng ladrilyo sa likuran. Tila curious ka, sabi ni Dagon, may bahagyang pangungutya sa boses. Nakikita kitang tahimik at handang makinig. Magkatapat ang dalawang mukha, sina Dagon at Wu Bin. Nanatiling misteryoso ang tingin ni Dagon, habang si Wu Bin ay nakamasid ng mabuti.
Tumungo pataas, sabi ni Dagon ng isang salita lamang, puno ng kahulugan. Napikit ang noo ni Wubin, inuulit, tumungo pataas. Nakatuon ang imahe sa maliwanag na sapatos na pang-sports ni Dagon, naglalakad mag-isa sa daan. Paligid ay isang puting kalawakan, hindi ako tumigil sa pag-akyat, at dahil parang nakatalikod si Dagon, nakaharap sa isang walang hangganang espasyo, isang patayong burol, walang anuman sa paligid, maliwanag sa malayo. Isang serye ng mga imahe ang lumitaw. Nagkakalat ang mga taong nakahiga. Pagkatapos ay tanawin siya na naglalakad sa ibabaw ng maraming katawan na nakasuot ng itim na bestida, ang pulang likuran ay parang dugo. Bawat hakbang niya ay mabigat. Lumabas ang mga salita, makakamit ko ang isang bagay kapag umabot ako sa tuktok. Ngunit ang burol na yon. Bawat hakbang doon. Kasunod ng pulang tanawin, patuloy na naglalakad si Dagon. Ang mga salita ay nagpatunay ng isang malupit na katotohanan, ay itinayo sa dugo. Malapitan ang mukha ni Dagon sa pulang tanawin. Ang kanyang mga mata ay malamig, may bahagyang kalupitan, ngunit may tagong malalim na kalungkutan. Marami na siyang nasaksihan at naranasan. Si Hijon, nakasuot ng puting kamiseta at pantalon, kamay sa bulsa, naglalakad. Sa likod niya, isang matangkad at matipuno na lalaki sa masikip na kulay abon at shirt, tahimik na sumusunod. Marahil isa ito sa mga kasama na binanggit ni Dagon. Ang mga salita, nang lumingon ako, may mga kasama akong umakyat kasama ko. Nakatingin siya sa malayo, puno ng komplikadong karanasan. Muling lumitaw ang pulang likuran, paalala ng nakaraan. Ang mga salita, ngunit dahil labis akong nakatuon sa pag-akyat, hanggang sa tumigil akong lumingon. Alaala. Ang mga salita, nakuha ko ang pagpasok sa isip. Si Wubin, sa kasalukuyan, nakikinig, ang mga mata ay nagtataglay ng pagkalito. Ano ba ang sinasabi mo? Nakatayo si Dagon sa gitna ng mga katawan na nakasuot ng itim na bestida, parang nag-iisang mananakop sa tuktok na may batik ng dugo. Nakatingin siya pababa, may bahagyang kawalan. Ang mga salita, nang makalabas ako sa pagpasok sa isip. Malapitan ang mga mata ni Dagon, malinaw ang huling pagsisisi. Ang mga salita, naintindihan ko na huli na ang lahat. Ang tanging ni. Ang mga paa ni Dagon, suot pa rin ang parehong sapatos na pang-sports, naglalakad. Ngunit sa pagkakataong ito, tila isang paglalakbay pabalik. Ang mga salita, na kaya kong gawin, bilang isang taong hindi masyadong matalino, ay bumaba muli. Sa kasalukuyan, inilagay ni Dagon ang kamay sa dibdib, may bahagyang mapanuyang ekspresyon. At pagkatapos ay naging ganito ako, sabi niya, tumitingin kay Wubin, tulad ng sinabi mo. Tumingin si Wubin kay Dagon, ang mukha ay nanatiling malamig, may bahagyang paghamak. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, sagot ni Wubin. Siyempre hindi dahil hindi ko maintindihan, kundi dahil ikaw ay hangal. Bahagyang ngumiti si Dagon, isang ngiting mahirap basahin. Oh, ngayon naisip ko Sabi niya na parang naalala ang isang bagay. Isang malakas na suntok ang tumama sa mukha ng isang lalaki. Nakilala ko ang isang tao na umaakyat din. Si Dagon noong bata pa, pagkatapos suntukin, tumingin sa lalaki ng may determinasyon. Binigyan ko siya ng isang malakas na suntok para magising siya at hindi matapos tulad ko. Bumalik sa kasalukuyan ang tanawin. Nakatalikod si Dagon kay Wubin, nakatingin sa malayo. Isang pagsisisi o marahil pagtanggap ang makikita sa kanyang anyo. Siguro hindi ko dapat siya sinuntok, sabi ni Dagon, bumaba ang boses, kung alam ko lang na ganito ang magiging resulta. Ang hakbang kay Wubin. Ang mga mata niya ay matalim, nakatingin ng diretsyo sa kalaban. Kahit siya man o ako, sabi ni Dagon, puno ng kahulugan, pareho kaming uri ng tao. Lumapit ang distansya sa pagitan nila. Bahagyang umiti si Dagon, halos mayabang sa kanyang mga labi. Na nasisiyahan sa pag-akyat. Tinapos niya ang kanyang sinabi. Tumingin si Wubin kay Dagon, na natiling malamig ngunit may bahagyang pagkairita, kahit pagkamuhi. Ang peklat sa mukha niya ay tila mas tumingkad. Ang paraan ng pagsasalita mo ay mahirap paniwalaan na pareho tayo ng lahi, sagot ni Wubin, puno ng pangungutya. Hindi ko maintindihan kung paano mo nakuha ang pagpasok sa isip. Tumingin si Dagon kay Wubin, ang mukha ay kalmado na kakaiba. Ang dilim sa likod ay lalo pang nagdagdag ng misteryo sa kanilang pagtatalo. Sa totoo lang, sagot ni Dagon, hindi ako nagulat na hindi mo maintindihan. Ang mukha ni Dagon ay nalubog sa dilim, tanging ang mga mata ang maliwanag ng kakaiba. Isang mahiwagang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. May isang tao na kahawig mo, sabi ni Dagon, mas mababang boses.
Nagmumura lang ako na parang nakikipag-usap sa kanya. Malapitan ang mga mata ni Dagon, matalim ang tingin, puno ng plano. Parang nakikita niya ang kaluluwa ni Wubin. Itinaas ni Dagon ang kamay, tinatantya ang taas ni Wubin. Hindi niya inalis ang tingin sa kalaban. Bulong ni Dagon. Ang taas mo ni. Nagningning ang mga mata ni Dagon ng kasiyahan, muling lumitaw ang isang bahagyang ngiti. Mas mababa kaysa kay Yosung, sabi niya, may bahagyang pang-aasar. Tatanungin kita kung bakit kakahawig niya. Itinaas ni Dagon ang dalawang daliri, bahagyang hinipo ang noo ni Wubin, isang mapanghamong at tiwalang kilos. Nakatayo si Wubin ng tahimik, walang malinaw na emosyon sa mukha, ngunit marahil ay halos maubos na ang kanyang pasensya. Dahan-dahan lang pagtatapos ni Dagon, puno ng hamon. Lunin, tulad ng sinabi mo. Ang mga salita ni Dagon ay puno ng ganap na tiwala. Isang suntok na parang kidlat. Si Dagon, nakasuot ng asul na bestida, ay naglabas ng isang malakas na hook sa kanan sa mukha ni Wubin. Ang lakas ng suntok ay nagpatulak kay Wubin pabalik, ang kanyang itim na buhok ay lumipad. Isang puting liwanag ang sumabog sa punto ng tama. Lumiko si Wubin upang umiwas at nagpakawala ng isang sipa bilang panlaban. Ngunit naiwasan ni Dagon. Malapitan ang kamao ni Dagon, nangingibabaw ang mga ugat, nagpapakita ng matinding lakas ng suntok. Bahagyang bumukas ang puting kamiseta sa loob. Isang anino lamang ni Wubin. Nakalayo siya upang umiwas sa suntok. Nagulat ang mga mata ni Dagon, puti ang mga pupil. Isang matinding estado ng labanan, puno ng galit. Ito ang estado ng pagpasok sa isip ni Dagon. Naghahanda si Wubin na umatake. Ngunit tila nakita na ni Dagon ang hinaharap. Sa estado ng pagpasok sa isip, kaya ni Dagon na suriin at makita ang kilos ni Wubin. Ito ang mga natitirang asul na anino. Isang biglaang sandali. Huminto si Dagon, nagmingning ang mga mata ng pagkagulat. Sa ibaba, magkatapat sina Dagon at Wubin, parehong handa sa laban. Nakahadlang si Wubin sa isang suntok ni Dagon. Ganito pala, bulong ni Dagon, may bahagyang ngiti. Malapitan ang mukha ni Wubin. Malalim ang peklat, malaki ang mga mata, nakatingin kay Dagon ng may pagkabigla at marahil takot. Malapit na ang kamao ni Dagon sa mukha ni Wubin. Isang malaking tandang padamdam ang lumitaw, nagpapakita ng matinding pagkagulat. Ay lumipad sa paligid. Sumugod si Dagon, naglabas ng isa pang suntok. Kahit na natitinag, sinubukan ni Wubin na yumuko upang umiwas. Napakabilis ng bilis ni Dagon, nag-iwan ng mga malabong guhit. Malapitan ang kamao ni Dagon na dumaan sa mukha ni Wubin. Nakapag-react si Wubin, yumuko ng bahagya upang maiwasan ang suntok sa huling sandali. Lumipad ang buhok niya dahil sa galaw. Kitang-kita sa mukha ni Wubin ang pagkabigla at bahagyang takot nang maunawaan niyang nakaligtas siya. Isang malaking tandang padamdam ang lumitaw. Yumuko si Wubin upang umiwas sa suntok. Ngunit nahulaan ni Dagon, agad siyang sinipa sa tiyan, yumuko ang katawan dahil sa lakas ng tama. Dumugo ang bibig niya. Kuf, sigaw ng sakit. Nagpatuloy si Dagon sa pag-atake, hindi binigyan si Wubin ng pagkakataong makabawi. Sumugod siya, naglabas ng isa pang sipa habang bumabagsak si Wubin. Mabilis na umatras si Wubin upang umiwas. Muling sumugod para sa panlaban. Naglabas si Wubin ng isang mapanganib na hook na suntok. Yumuko si Dagon upang umiwas. Parehong mabilis ang mga suntok nila. Teknikal na aspeto, mas magaling ako kaysa sa kanya, tiwala ang iniisip ni Wubin, mahigpit ang kamao. Malapitan ang mukha ni Wubin, ang mga puting mata ay naglalaman ng matinding konsentrasyon. Nakatuon ang kamao niya ng diretsyo. Kung pareho ang antas ng pagpasok sa isip, ipinagpatuloy niya ang kanyang linya ng pag-isip. Bumuga si Wubin ng isang napakalakas na paikot na sipa. Si Dagon, kahit na nabigla sa atake, ay nakahabol na umatras upang iwasan ito. Dumaan ang sipa ni Wubin, nag-iwan ng isang bakas ng madilim na lakas. Hindi ako kailanman matatalo, matibay na sinabi ni Wubin sa kanyang isipan. Matapos makaiwas sa mapanganib na sipa, kumislap ang kakaibang liwanag sa mga mata ni Dagon. Bahagyang umiti siya. Curious din ako, sabi ni Dagon, na may malamig at nakakatakot na tono. Ang puting sapatos ni Dagon ay dumulas sa lupa, nag-iwan ng mga bakas ng alitan. Siya ay kumikilos ng napakabilis. Kung ikaw Panimula ni Dagon, puno ng hamon ang tinig, talagang nakipaglaban-laban sa Biglang lumitaw si Dagon sa likod ni Wubin, isang kamay ay kumapit sa buhok,
ang isa naman ay mahigpit na humawak sa leg ni Wubin mula sa likuran. Kitang-kita sa mukha ni Wubin ang pagkagulat at sakit. Isang taong tunay na nakaabot ng pagpasok sa isip, bumulong si Dagon sa tenga ni Wubin. Malapitan ang mukha ni Wubin, pawis ay dumadaloy sa kanyang templo, mga mata ay malaki at puno ng takot at pagkakaalam. Ang peklat sa kanyang pisngi ay tila kumikirot. Delikado na eh. Ang huling naiisip ni Wubin. Biglang lumitaw si Yoko, ang babaeng may pulang buhok. Sumugod siya, nagbigay ng isang napakalakas na suntok sa mukha ni Dagon, na hawak pa rin si Wubin. Tila hindi nakapaghanda si Dagon. Nainip si Dagon sa suntok ni Yoko, napilitang bitawan si Wubin. Napalayo siya ng ilang hakbang, isang paa ay nakakross pa rin. Hindi tumigil si Yoko. Lumiko siya, nagbigay ng isang napakalakas na paikot na sipa kay Dagon. Nakakamangha ang bilis at lakas ng babaeng may pulang buhok na ito. Si Dagon, na nalilito pa mula sa biglaang atake, ay nagawang itaas ang kamay upang depensahan. Gon ang kanyang balanse. Nakaayos siya ng depensa, dalawang kamao ay nakataas, mga puting mata ay nakatitig kay Yoko. Mula sa kanyang katawan ay umuusbong ang malabong puting usok, nagpapakita na siya ay nagkakarga ng enerhiya. Ang puting sapatos ni Dagon ay malakas na dumampi sa lupa, nag-iwan ng mga liwanag mula sa alitan. Nakahinto na si Dagon. Huminga siya ng malalim, lumabas ang puting usok mula sa kanyang bibig at ilong. Nakatuon siya ng buong lakas at espiritu para sa nalalapit na laban. Nananatili ang kanyang mga kamay sa depensang posisyon. Si Yoko, na may naglalagablab na pulang buhok, ay nakaharap kay Dagon. Tinitigan niya ito ng may galit at determinasyon. Si Wubin, nasa likod ni Yoko, na may mga bakas ng dugo sa mukha, ay tumitig kay Dagon ng may puot. Anong ginagawa mo? Tanong ni Dagon kay Yoko, may bahagyang inis sa tinig. Sumagot si Yoko, puno ng hamon ang tinig, sinabi ko na sayo. Punasan mo muna ang dugo sa mukha bago tayo mag-usap. Kapag mahina ang katawan mo eh. Malapitan si Yoko, mga puting mata, pulang buhok na sumasayaw sa hangin. Mahigpit niyang niyuko ang mga kamao, at nagsimulang lumitaw ang mga malabong puting usok sa paligid niya. Hindi ako manonood lang na nasasaktan ka, sabi ni Yoko, puno ng determinasyon. Tumingin si Wubin kay Yoko, may halong pagkagulat at pasasalamat. Ang peklat sa kanyang pisngi ay patuloy na dumudugo. Ako ang tatanggap ng mga suntok, sabi ni Wubin kay Yoko, dapat nating mabilis na talunin siya at tapusin na ito. Lumingon si Yoko kay Dagon na nakatayo sa malayo. Itinaas niya ang isang kamay, tila nagbibigay ng senyales. Kailangan mo lang siguraduhin kung siya nga ba, di ba? Tanong ni Yoko kay Wubin, ngunit hindi niya tinanggal ang tingin kay Dagon. Tumango si Wubin, seryoso ang mukha. Ngumiti si Yoko ng may kumpiyansa, mahigpit ang pagkakahawak ng kamao. Sige, sabi ni Wubin. Siguraduhing umatras kapag ako ang magbibigay ng senyales. Opo, boss, sagot ni Yoko, puno ng sigla. Nakatayo si Yoko at Wubin magkatabi, nakaharap kay Dagon. Sumigaw si Yoko ng malakas, dalawang kamay ay inilapit sa bibig na parang megaphone. Makinig ka dito, tarantado, sigaw ni Yoko kay Dagon. Ngayon ay maglalaban tayo ng magkakasama. Tahimik na pinagmamasdan ni Dagon, bahagyang nakayuko ang isang tainga patungo sa kanila. Si Yoko, na may kumpiyansang ngiti at matalim na mga mata, ay nagpatuloy sa pagsasalita kay Dagon. Pero magiging abala kung iniisip mo na ito ay simpleng isa panandang pandagdag isa lang, babala niya. Ang aming pinagsamang lakas ay hindi lang basta pagdaragdag, kundi pagmumultiply. Bahagyang nagkunot noo si Dagon, may halong pagkalito sa pahayag ni Yoko. Sa itaas ng kanyang ulo ay lumitaw ang dalawang simpleng kalkulasyon, isa panandang pandagdag isa katumbas equals dalawa, at isa katumbas equals isa. Naisip niya, tila hindi maintindihan ang ibig sabihin ni Yoko. Hindi pinahintulutan ni Yoko si Dagon na mag-isip pa. Pinadyak niya ng malakas ang lupa, ang mga ugat at kalamnan sa kanyang mga binti ay lumitaw, napapalibutan ng mga asul na kidlat. Huwaggi! Sigaw ni Yoko, naghahanda sa pag-atake. Ang buong katawan ni Yoko ay napapalibutan ng malalakas na kidlat. Ang kanyang mga kalamnan ay nangingibabaw, nagpapakita ng pambihirang lakas. Sumugod si Yoko kay Dagon ng napakabilis, nagbigay ng isang napakalakas na suntok. Ang kamao niya ay nagbuga ng mga kidlat. Distract, sigaw ni Yoko ng malakas, sinusubukang kunin ang atensyon ni Dagon. Tumama ang suntok ni Yoko. Napabagsak si Dagon ng malayo, umiikot ang katawan niya sa hangin bago bumagsak sa lupa.
Sumandal si Dagon sa lupa, pilit na bumangon. Patuloy ang puting usok na bumabalot sa kanya. Si Wu Bin, mula sa malayo, ay sumugod din. Ang lakas na ito ay kayang gawing walang silbi ang lahat ng depensa. Bulong ni Dagon na napagtanto ang nakakatakot na lakas ni Yoko. Bumuga si Wu Bin ng isang napakalakas na sipa sa tagiliran ni Dagon habang hindi pa siya nakatayo ng buo. Nakaiwas si Dagon. Kahit na tuloy-tuloy ang atake, pilit na sumagot si Dagon. Bumuga siya ng suntok kay Wu Bin, ang mga puting mata ay nagliliwanag ng katatagan. Nagbanggaan sina Dagon at Yoko, mga suntok at sipa ay mabilis na inilalabas. Isang puting liwanag ang kumislap nang magtagpo ang kanilang mga kamao. Ang tatlong panig na labanan ay naging napakabagsik. Inang magtagpo ang kanilang mga kamao. Ang tatlong panig na labanan ay naging napakabagsik. Natamaan ni Dagon ang kamay ni Yoko, ngunit tila may napansin siya. Tumawa si Yoko nang may pang-aasar, tila nahanap na ang paraan para kontrolin si Dagon. Samantala, habang nakatuon si Dagon kay Yoko, sumugod si Wu Bin mula sa gilid, nagbigay ng isang napakalakas na sipa sa tagiliran ni Dagon. Nagdulot ito ng bahagyang pagkawala ng balanse kay Dagon. Nagpatuloy si Wu Bin sa pag-atake, nagbigay ng isa pang paikot na sipa. Sa pagkakataong ito, tumama ang sipa sa likod ni Dagon, nagdulot ng malakas na tunog at mga puting liwanag. Hindi pa rin bitawan ni Dagon si Yoko. Lumiko siya, ginamit si Yoko bilang panangga, kasabay ng pagbibigay ng suntok kay Wu Bin. Ang mga puting mata ni Dagon ay nanatiling maputla, puno ng pagkabaliw. Tumama ang suntok ni Dagon sa mukha ni Wu Bin, na napalingon pabalik. Perpekto ang paggamit ni Dagon sa pagkakataon. Tiningnan ni Dagon si Wu Bin nang may tagumpay, ang maputlang mga mata ay hindi nagbago. Kahit na natamaan, pilit na nanatiling matatag si Wu Bin. Hindi siya sumusuko. Lumipad siya sa hangin, sabay na nagbigay ng sipa sa paa ni Dagon. Nawalan ng balanse si Dagon at umatras. Sumugod din si Yoko, nagbigay ng suntok kasabay ni Wu Bin. Tumama ang suntok ni Yoko. Ang lakas ng suntok ay nagdulot ng mga puting liwanag. Kahit na nabigla sa atake, mabilis na nakapag-react si Dagon. Iniliko niya ang ulo upang iwasan ang sipa ni Wu Bin. Si Dagon, na may mga puting mata, ay tumingin kay Yoko na sumugod. Sumigaw si Yoko ng malakas na ire. Ang buong katawan niya ay nagbuga ng malalakas na kidlat, naghahanda sa isang malupit na suntok. Huminga ng malalim si Dagon, hugi. Nagbigay si Yoko ng isang napakalakas na suntok. Yumuko si Dagon upang iwasan, ang suntok ni Yoko ay dumaan sa ulo niya ng ilang pulgada lang. Ang buhok ni Dagon ay sumabay sa hangin mula sa suntok. Pagkatapos makaiwas sa suntok ni Yoko, mabilis na sumagot si Dagon. Mahigpit niyang niyuko ang kamao, ang mga puting mata ay nanatiling maputla, naghahanda sa isang mapanganib na suntok. Sumugod si Wu Bin mula sa likuran, nagbigay ng isang napakalakas na sipa sa ulo ni Dagon. Kahit na nakatuon si Dagon kay Yoko, nagawang itaas ang kamay upang depensahan. Ang lakas ng sipa ay nagdulot ng pag-urong ng ulo niya. Nagkatuwang sina Yoko at Wu Bin sa pag-atake. Sumugod si Yoko mula sa harap, habang si Wu Bin ay tumalon pataas, naghahanda sa isang pababang sipa. Napasakal si Dagon sa pagitan nila. Malapitan ang kamao ni Dagon at paa ni Wu Bin. Pareho silang naglabas ng malalakas na suntok at sipa, nagbanggaan na nagdulot ng mga madilim na bakas ng lakas. Malaki ang mga mata ni Dagon, mga puting kidlat ay kumikislap sa paligid niya. Tila ginagamit niya ang lahat ng lakas upang labanan ang atake ni Yoko at Wu Bin. Bumuga si Wu Bin ng isang napakalakas na paikot na sipa. Sumugod din si Yoko, nagbigay ng isang tuwirang suntok. Parehong tinutukan ng atake kay Dagon, nagdulot ng mga madilim na bakas ng lakas at magagandang kurba. Malapitan ang mukha ni Yoko at Wu Bin. Pareho silang nagpakita ng pagkabigla. Nawala ang kanilang mga suntok. Hindi lang nakaiwas si Dagon sa suntok, kundi nakatama pa siya ng isang malakas na suntok pabalik sa tiyan ni Wu Bin. Agad na bumagsak si Wu Bin. Lumiko si Dagon pabalik para tapusin si Yoko. Natabig si Yoko ng suntok ni Dagon, lumipad ang katawan niya ng pahalang sa hangin. Mahirap siyang nakalapag. Tumingin si Yoko kay Dagon na may halong pagkabigla at takot. Malaki ang pagkakabukas ng kanyang mga mata, at tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Patuloy pa ring bumubuga ng puting usok mula sa kanyang katawan. Huni! Ang sambit ni Yoko. Anong nangyari sa kanya? Nakatayo si Wu Bin roon, hawak ang nasugatang braso, may malalim na pag-isip sa mukha. Mas lalong naging malinaw ang peklat sa kanyang pisngi.
Sobrang nasayang ang oras ko, sabi ni Wubin sa sarili. Nabasa na ang mga reflex ko. Nakatayo si Dagon, tahimik na nakatingin kay Yoko at Wubin na tila kalmado. Si Wubin, na nasa malayo, ay yumuko, tila pagod na pagod. Kayo dalawa ni. Wika ni Dagon, malalim ang boses. Mas maganda kung magkasama kayo. Malapitang kuha sa mukha ni Dagon, ang mga puting mata niya ay may kakaibang liwanag. Bahagyang umiti siya sa isang gilid ng kanyang labi. Mukhang ni. Sabi niya, may tagong kahulugan ang tinig. Isang kawili-wiling pag-akyat ito. Lumipat ang kamera sa close-up kay Wubin. Ang kanyang mga mata ay matalim, nakatitig kay Dagon kahit na nakikita lamang ang likod nito. Parehong kalmado, ngunit may tagong tiwala na mahirap ipaliwanag. Dumaan ang isang madilim na pulang bus sa likuran, nag-iwan ng malabong baka sa eksena. Iyon ay dahil, patuloy ni Wubin, pantay ang tono, sinusubukan mong basahin ang aking mga galaw. Iyon ang dahilan kung bakit natapos ang immersion mo, ito ay nagiging laban sa'yo. Isa pang close-up sa mukha ni Wubin. Ang peklat sa kanyang pisngi ay mas malinaw sa mahina na ilaw. Bahagyang nakikipikit ang kanyang mga mata, tila sinusuri at tinatasa ang kalaban. Naabot mo ang estado ng immersion, sabi ni Wubin, may bahagyang pagkalito sa mukha, ngunit mukhang hindi mo pa talaga ito nauunawaan. Lumipat ang frame kay Dagon. Nakayuko siya ng bahagya, ang puting kamiseta sa ilalim ng asul na vest ay medyo gusot. Tila ang mga salita ni Wubin ay nagpapaisip sa kanya. Sa likod niya, ang pilak na sasakyan ay nananatiling tahimik. Bahagyang nakikita ang braso at balikat ni Wubin sa frame na nagpapakita na patuloy pa rin siyang nagsasalita. Ano nga ba talaga ang immersion? Paliwanag ni Wubin, ang kanyang boses ay nananatiling kalmado. Mukhang malaki ang ibig sabihin nito, pero sa totoo lang, ito ay isang epekto na nangyayari sa katawan lamang. Muli, close-up kay Wubin. Sa pagkakataong ito, maseryoso ang ekspresyon niya, na parang nagtuturo ng isang mahalagang bagay. Ang peklat ay malalim pa rin at ang kanyang mga labi ay nakasara pagkatapos magsalita. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa iyong katawan, dahan-dahan sabi ni Wubin, pinapagana rin nito ang mga kaukulang neural joints. Unti-unting itinaas ni Dagon ang isang kamay, ang palad ay nakaharap kay Wubin, tila nagbabawal. Ang kanyang mukha ay natatakpan pa rin ng itim na buhok. Si Wubin, na nakasuot pa rin ng protective gear, ay nakatayo roon, tila hindi naapektuhan ng kilos ni Dagon. Sa mas simpleng salita, patuloy ni Wubin, hindi pinapansin ang kilos ni Dagon dahil wala kang neural joints para mabasa ang immersion ng kalaban. Mahinang bulong ni Dagon, halos hindi marinig, tigil na Close-up sa mukha ni Dagon. Itinaas niya ang ulo, ang matalim niyang mga mata ay nakatingin ng diretsyo. Isang kamay ay nakataas pa rin. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng determinasyon. Pasensya na, pinutol ni Dagon, ang kanyang boses ay naging malinaw at matatag, pero hindi mo na kailangang magsalita pa. Hindi ko naman maintindihan ang sinasabi mo. Bahagyang pumilas ang noo ni Wubin, may bahagyang pagkagulat na agad na napalitan ng pagkairita na kitang-kita sa kanyang mukha. Ang peklat ay tila kumurap. Tinitigan niya si Dagon, marahil hindi inaasahan ang ganitong reaksyon. Napakabobo. Bulong ni Wubin, may bahagyang inis sa tinig. Lalo ka lang lumalala. Ibaba ni Dagon ang kamay, nakatingin sa lupa, ang mukha ay seryoso. Tila pinag-iisipan niya ang sinabi ni Wubin, o baka naman nalulunod siya sa sariling mga iniisip. Bobo ba? Tugon ni Dagon, kalmado ang boses. Hindi ako bobo, hindi lang ako magaling sa teorya. Hindi ko alam kung ano ang sinusubukan mong patunayan, pero naalala ko Lumaki ang mga mata ni Dagon, may kakaibang liwanag. Tila bumabalik ang isang alaala, matindi at buhay na buhay. Isang determinasyon ang makikita sa kanyang tingin. Unang beses kong naranasan ang immersion. Sabi niya, may bahagyang malayong tono, na parang muling nilalakad ang sandaling iyon. May tatlong tuldok na lumitaw, nagpapahiwatig ng isang pagbabalik-tanaw na magsisimula. Bumalik sa kasalukuyan ang eksena, close-up sa matalim na mga mata ni Dagon. Tinitigan niya si Wubin, may bahagyang ngiting nakasimangot. Malabong pader ng ladrilyo sa likuran. Mukhang curious ka, sabi ni Dagon, may bahagyang pangungutya sa tono. Nakikita kitang tahimik at handang makinig. Magkatapat ang dalawang mukha, sina Dagon at Wubin. Ang tingin ni Dagon ay nananatiling misteryoso, habang si Wubin ay nakatitig sa kanya ng may pagsusuri. Tumungo pataas, isang salita lang ang sinabi ni Dagon, puno ng kahulugan.
Napikit ang noo ni Wubin, inulit niya, tumungo pataas. Nakatuon ang imahe sa maliwanag na kulay ng sapatos ni Dagon na naglalakad mag-isa sa daan. Paligid ay puting-puti, hindi ako tumigil sa pag-akyat, at dahil parang nakatalikod si Dagon, nakaharap sa isang walang hangganang espasyo, isang patayong burol, walang anuman sa paligid, maliwanag sa malayo. Lumitaw ang sunod-sunod na mga imahe. Maraming tao ang nakahiga. Pagkatapos ay nakita siyang naglalakad sa ibabaw ng maraming katawan na nakasuot ng itim na bestida, ang pulang background ay parang dugo. Bawat hakbang niya ay mabigat. Lumabas ang mga salita, makakamit ko ang isang bagay kapag narating ko ang tuktok. Ngunit ang burol na yon. Bawat hakbang doon. Kasunod ng pulang tanawin, patuloy na naglalakad si Dagon. Ang mga salita ay nagpapatunay ng isang malupit na katotohanan, ay itinayo sa dugo. Malapitan ang mukha ni Dagon sa pulang tanawin. Malamig ang kanyang mga mata, may bahid ng kalupitan, ngunit may tagong lungkot na malalim. Marami na siyang nasaksihan at naranasan. Si Heejun, suot ang puting kamiseta at pantalon, kamay sa bulsa, naglalakad. Sa likod niya, isang matangkad at matipuno na lalaki na nakasuot ng masikip na kulay abon at shirt, tahimik na sumusunod. Marahil ito ang isa sa mga kasama na binanggit ni Dagon. Mga salita, nang aking balikan, may mga kasama akong umakyat kasama ko. Nakatingin siya sa malayo, puno ng komplikadong karanasan. Muling lumitaw ang pulang background, paalala ng nakaraan. Mga salita, ngunit dahil sobra akong nakatuon sa pag-akyat, hanggang sa tumigil akong lumingon. Gningning ang mga mata ni Dagon ng huling pagkaunawa. Ipinagpatuloy niya ang kanyang alaala. Mga salita, nakuha ko ang pagpapasok ng sarili. Sa kasalukuyan, nakikinig si Wubin, may halong pagkalito sa mga mata. Ano ba ang sinasabi mo? Nakatayo si Dagon sa gitna ng mga katawan na nakasuot ng itim na bestida, parang nag-iisang mananakop sa tuktok na may dugo. Nakatingin siya pababa, may bahid ng kawalan. Mga salita, nang makawala ako sa pagpapasok ng sarili. Malapitan ang mga mata ni Dagon, malinaw ang pagsisisi. Mga salita, naintindihan ko na huli na ang lahat. Ang tanging ni mga paa ni Dagon, suot pa rin ang parehong sapatos, naglalakad. Ngunit sa pagkakataong ito, tila isang paglalakbay pabalik. Mga salita, na kaya kong gawin, bilang isang taong hindi masyadong matalino, ay bumaba. Sa kasalukuyan, inilagay ni Dagon ang kamay sa dibdib, may bahid ng pangungutya sa mukha. At pagkatapos ay naging ganito ako, sabi niya, tumitingin kay Wubin, tulad ng sinabi mo. Tumingin si Wubin kay Dagon, malamig ang mukha, may bahid ng panghuhusga. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, sagot ni Wubin. Siyempre hindi dahil hindi ko maintindihan, kundi dahil tanga ka. Bahagyang ngumiti si Dagon, isang ngiting mahirap intindihin. Oh, ngayon naisip ko Sabi niya na parang naalala ang isang bagay. Isang malakas na suntok ang tumama sa mukha ng isang lalaki. Nakilala ko ang isang tao na umaakyat din. Kabataan ni Dagon, pagkatapos magpalo, tinitigan ang lalaki ng may determinasyon. Binigyan ko siya ng isang suntok para magising siya at hindi magtapos tulad ko. Bumalik sa kasalukuyan ang tanawin. Nakatalikod si Dagon kay Wubin, nakatingin sa malayo. May pagsisisi o marahil pagtanggap sa kanyang anyo. Siguro hindi ko dapat siya sinuntok, sabi ni Dagon, bumaba ang boses, kung alam ko lang na ganito ang magiging resulta. Nang tingin, diretsyo sa kalaban. Kahit siya o ako, sabi ni Dagon, puno ng kahulugan, pareho kaming mga taong Lumapit ang distansya nila. Bahagyang ngumiti si Dagon, halos mayabang sa kanyang mga labi. Nasisiyahan sa pag-akyat. Tinapos niya ang pangungusap. Tumingin si Wubin kay Dagon, malamig pa rin ngunit may bahid ng pagkairita, pati na rin panghuhusga. Ang peklat sa kanyang mukha ay tila mas tumingkad. Ang paraan ng pagsasalita mo ay mahirap paniwalaan na pareho tayo ng lahi, sagot ni Wubin, puno ng pang-insulto. Hindi ko maintindihan kung paano ka nakaabot sa pagpapasok ng sarili. Tumingin si Dagon kay Wubin, kalmado na parang kakaiba. Ang dilim sa likod ay nagpapalalim sa misteryo ng kanilang pagtatalo. Sa totoo lang, sagot ni Dagon, hindi ako nagulat na hindi mo maintindihan. Nalubog sa dilim ang mukha ni Dagon, ang mga mata lang ang maliwanag sa kakaibang paraan. May mahiwagang ngiti sa kanyang mga labi. May isang tao na kahawig mo, sabi ni Dagon, mas mababa ang boses. Nagsasalita lang ako na parang nakikipag-usap sa kanya. Malapitan ang mga mata ni Dagon, matalim ang tingin, puno ng plano. Parang nakikita niya ang kaluluwa ni Wubin.
Itinaas ni Dagon ang kamay, tinatantya ang taas ni Wubin. Hindi niya tinanggal ang tingin sa kalaban. Bulong ni Dagon. Ang taas mo ni. Nagningning ang mga mata ni Dagon ng kasiyahan, muling lumitaw ang isang ngiting kalahati. Mas mababa kaysa kay Yosung, sabi niya, may bahid ng pang-insulto. Tatanungin kita kung bakit mukha mo siyang ganito. Itinaas ni Dagon ang dalawang daliri, bahagyang hinipo ang noo ni Wubin, isang mapanghamong kilos na puno ng kumpiyansa. Nakatayo si Wubin, walang malinaw na emosyon sa mukha, ngunit marahil ay halos maubos na ang kanyang pasensya. Dahan-dahan lang pagtatapos ni Dagon, puno ng hamon. Isang matapang na suntok ang nagpabagsak kay Wubin pabalik, nawala ng balanse. Lumilipad ang maliliit na piraso sa paligid. Si Dagon, nakaberdeng bestida, nagpakawala ng isang malakas na hook sa mukha ni Wubin. Ang lakas ng suntok ay nagpatulak kay Wubin pabalik, ang kanyang itim na buhok ay lumipad. Isang puting liwanag ang sumabog sa punto ng tama. Lumiko si Wubin para umiwas, at nagpakawala ng isang sipa bilang panlaban. Ngunit naiiwasan ito ni Dagon. Malapitan ang kamao ni Dagon, nangingibabaw ang mga ugat, nagpapakita ng matinding lakas ng suntok. Bahagyang bumuka ang puting kamiseta sa loob. Malaki ang mga mata ni Dagon, puti ang mga pupil. Isang matinding estado ng labanan, puno ng galit. Ito ang estado ng pagpapasok ng sarili ni Dagon. Naghahanda si Wubin na umatake. Ngunit tila nakita na ni Dagon ang hinaharap. Sa estado ng pagpapasok ng sarili. Kayang suriin at makita ni Dagon ang kilos ni Wubin. Mga anino ng asul na kulay. Isang biglaang sandali. Huminto si Dagon, nagulat ang mga mata. Oh! Sa ibaba, magkatapat sina Dagon at Wubin, parehong nakapwesto. Naharang ni Wubin ang isang suntok ni Dagon. Ganito pala, bulong ni Dagon, may bahagyang ngiti. Malapitan ang mukha ni Wubin. Malalim ang peklat, malaki ang mga mata, nakatingin kay Dagon na may halong pagkabigla at marahil takot. Malapit na ang kamao ni Dagon sa mukha ni Wubin. Isang malaking tandang padamdam ang lumitaw, nagpapakita ng matinding pagkagulat. Malapitan ang kamao ni Dagon na dumaan sa mukha ni Wubin. Nakareak si Wubin, yumuko para umiwas sa huling sandali. Lumipad ang buhok niya dahil sa galaw. Abilis ni Dagon, nag-iwan ng mga anino. Kitang-kita sa mukha ni Wubin ang pagkabigla at bahagyang takot na nakaligtas siya. Isang malaking tandang padamdam ang lumitaw. Yumuko si Wubin para umiwas. Ngunit nahulaan ni Dagon, agad siyang sinipa sa tiyan ni Wubin, yumuko ang katawan dahil sa lakas ng tama. Dumugo ang bibig niya. Sumigaw ng sakit. Nagpatuloy si Dagon sa pag-atake, hindi binigyan si Wubin ng pagkakataong makabawi. Sumubod siya, nagpakawala ng isa pang sipa habang bumabagsak si Wubin. Mabilis na umatras si Wubin para umiwas. Sumubod siyang muli para lumaban. Nagpakawala si Wubin ng isang mapanganib na hook punch. Yumuko si Dagon para umiwas. Pareho silang mabilis mag-atake. Hindi natitinag si Wubin. Nagpakawala siya ng sunod-sunod na mabilis na suntok kay Dagon. Sa teknikal na aspeto, mas magaling ako kaysa sa kanya, tiwala na iniisip ni Wubin, mahigpit ang kamao. Naglunsad si Wubin ng isang serye ng mabilis na suntok patungo kay Dagon. Sa teknikal na aspeto, ako ay higit sa kanya, tiwala niyang iniisip, mahigpit ang pagkakahawak ng kamao. Malapitang kuha sa mukha ni Wubin, ang mga puting mata ay nagliliwanag ng matinding konsentrasyon. Ang kanyang kamao ay nakatuon ng diretsyo sa harap. Kung pareho ang antas ng pagpasok sa isip, ipinagpatuloy niya ang kanyang linya ng pag-isip. Naglunsad si Wubin ng isang napakalakas na paikot na sipa. Si Dagon, kahit na nabigla sa atake, ay nakahabol na yumuko pabalik upang umiwas. Dumaan ang sipa ni Wubin, nag-iwan ng isang bakas ng madilim na lakas. Hindi ako kailanman matatalo, matatag na sinabi ni Wubin sa kanyang isipan. Matapos makaiwas sa mapanlinlang na sipa, kumislap ang kakaibang liwanag sa mga mata ni Dagon. Bahagyang umiti siya. Interesado rin ako, sabi ni Dagon, na may malamig na tinig na nakakatakot. Ang puting sapatos ni Dagon ay dumula sa lupa, nag-iwan ng mga marka ng alitan. Siya ay kumikilos ng napakabilis. Kung ikaw ay Panimulang sabi ni Dagon, puno ng hamon ang tinig, talagang nakipaglaban-laban sa Biglang lumitaw si Dagon sa likod ni Wubin, isang kamay ay hinawakan ang buhok nito, habang ang isa naman ay mahigpit na niyakap ang leg ni Wubin mula sa likuran. Kitang-kita sa mukha ni Wubin ang pagkabigla at sakit.
Isang taong tunay na nakaabot ng pagpasok sa isip, bumulong si Dagon sa tenga ni Wubin. Malapitang kuha sa mukha ni Wubin, pawis ang dumadaloy sa kanyang tinig, mga mata ay malaki at puno ng takot at pagkakaalam. Ang peklat sa kanyang pisngi ay tila kumikirot. Delikado na eh. Ang huling naiisip ni Wubin. Biglang lumitaw si Yoko, ang babaeng may pulang buhok. Siya ay sumugod, nagtapo ng isang napakalakas na suntok sa mukha ni Dagon, na patuloy na humahawak kay Wubin. Parang hindi nakapaghanda si Dagon. Ang suntok ni Yoko ay nagdulot ng pagkahilo kay Dagon, kaya napilitan siyang bitawan si Wubin. Siya ay natumba ng ilang hakbang, isang paa ay nakakross pa rin. Hindi tumigil si Yoko. Lumiko siya, at naglunsad ng isang napakalakas na paikot na sipa patungo kay Dagon. Ang bilis at lakas ng babaeng may pulang buhok ay kahanga-hanga. Si Dagon, na nalilito pa mula sa biglaang atake, ay nagmadaling itaas ang kamay upang depensahan. Ang katawan ay lumalabas ang malabong puting usok, nagpapakita na siya ay nagko-concentrate ng kanyang lakas. Ang puting sapatos ni Dagon ay malakas na dumampi sa lupa, nag-iwan ng mga liwanag mula sa alitan. Nakahinto na si Dagon. Huminga siya ng malalim, lumalabas ang puting usok mula sa kanyang bibig at ilong. Iniipon niya ang lahat ng kanyang lakas at espiritu para sa nalalapit na laban. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling nasa posisyon ng depensa. Hu! Si Yoko, na may pulang-pulang buhok, ay nakatayo sa harap ni Dagon. Tinitignan niya ito ng may galit at determinasyon. Si Wubin, sa likod ni Yoko, na may dugo pa sa mukha, ay nakatitig kay Dagon ng may puot. Ano ang ginagawa mo? Tanong ni Dagon kay Yoko, may bahagyang inis sa tinig. Sumagot si Yoko ng may hamon, sabi ko na sayo. Punasan mo muna ang dugo sa mukha bago tayo mag-usap. Kapag mahina ang katawan mo eh. Malapitang kuha kay Yoko, mga puting mata, pulang buhok na lumilipad. Mahigpit niyang niyakap ang mga kamao, habang ang malabong puting usok ay nagsisimulang lumabas sa paligid niya. Hindi ako mananahimik kung nasasaktan ka, sabi ni Yoko ng may determinasyon. Tiningnan ni Wubin si Yoko, may halong pagkagulat at pasasalamat. Ang peklat sa kanyang pisngi ay patuloy na dumudugo. Susuportahan kita, sabi ni Wubin kay Yoko, dapat nating mabilis na talunin siya at tapusin ito. Lumingon si Yoko kay Dagon na nakatayo sa malayo. Itinaas niya ang isang kamay na parang nagbibigay ng senyales. Kailangan mo lang siguraduhin ang pagkakakilanlan niya, di ba? Tanong ni Yoko kay Wubin, ngunit ang mga mata ay hindi lumalayo kay Dagon. Tumango si Wubin, seryoso ang mukha. Ngumiti ng may kumpiyansa si Yoko, mahigpit ang pagkakahawak ng kamao. Sige, sabi ni Wubin. Siguraduhing umatras kapag ako ang magbibigay ng senyales. Opo, boss, sagot ni Yoko ng may sigla. Nakatayo si Yoko at Wubin ng magkatabi, nakaharap kay Dagon. Sumigaw si Yoko ng malakas, dalawang kamay ay inilapit sa bibig na parang megaphone. Pakinggan mo ito, tarantado, sigaw ni Yoko kay Dagon. Ngayon, maglalaban tayo ng magkakasama. Tahimik lang si Dagon at pinagmamasdan, bahagyang nakatilt ang isang tenga patungo sa kanila. Na mga mata ay nagpatuloy sa pagsasalita kay Dagon. Pero magiging abala ito kung iisipin mong simpleng isa panandang pandagdag isa lang ito, babala niya. Ang pinagsamang lakas namin ay hindi lang basta pagdaragdag, kundi pagmumultiply. Bahagyang nagkunot noo si Dagon, medyo nalilito sa pahayag ni Yoko. Sa itaas ng kanyang ulo ay lumitaw ang dalawang simpleng kalkulasyon. Isa panandang pandagdag isa katumbas equals 2, at isa katumbas equals 1. Naisip niya, tila hindi maintindihan ang ibig sabihin ni Yoko. Hindi hinayaan ni Yoko na mag-isip pa si Dagon. Malakas niyang pinadyak ang lupa, ang mga ugat at kalamnan sa kanyang mga binti ay lumitaw, napapalibutan ng mga asul na kidlat. Huwag! Sigaw ni Yoko, naghahanda sa atake. Ang buong katawan ni Yoko ay nababalutan ng malalakas na kidlat. Ang kanyang mga kalamnan ay nangingibabaw, nagpapakita ng pambihirang lakas. Sumugod si Yoko kay Dagon ng napakabilis, naglunsad ng isang napakalakas na suntok. Ang kamao niya ay nagbuga ng mga kidlat. Distract, sigaw ni Yoko ng malakas, sinusubukang kunin ang atensyon ni Dagon. Tumama ang suntok ni Yoko. Nataboy si Dagon ng malayo, umiikot ang katawan sa hangin bago bumagsak sa lupa. Sumandal si Dagon sa lupa gamit ang mga kamay, pilit na bumangon. Patuloy na lumalabas ang puting usok mula sa kanyang katawan. Si Wubin, sa malayo, ay sumugod din ang lakas na ito ay maaaring gawing walang silbi ang anumang depensa. Bulong ni Dagon, napagtanto ang nakakatakot na lakas ni Yoko.
Naglunsad si Wubin ng isang napakalakas na sipa sa tagiliran ni Dagon habang hindi pa ito nakatayo ng maayos. Nakaiwas si Dagon. Kahit na sunod-sunod ang atake, pilit pa rin siyang bumabalik sa laban. Naglunsad siya ng suntok kay Wubin, ang mga puting mata ay nagliliwanag ng katatagan. Nagbanggaan sina Dagon at Yoko, mga suntok at sipa ay inilalabas ng napakabilis. Isang puting liwanag ang kumislap nang magtagpo ang kanilang mga kamao. Ang laban ng tatlo ay naging labis na mabagsik. Natamaan ni Dagon ang kamay ni Yoko, ngunit tila may napansin siya. Napangiti si Yoko, tila nahanap na ang paraan upang kontrolin si Dagon. Samantala, habang nakatuon si Dagon kay Yoko, sumugod si Wubin mula sa gilid, naglunsad ng isang napakalakas na sipa sa tagiliran ni Dagon. Ang sipa ni Wubin ay bahagyang nagdulot ng kawalang balans kay Dagon. Nagpatuloy si Wubin sa pag-atake, naglunsad ng isa pang paikot na sipa. Sa pagkakataong ito, tumama ang sipa sa likod ni Dagon, nagdulot ng malakas na tunog at mga puting liwanag. Hindi pinakawalan ni Dagon si Yoko. Lumiko siya, ginamit la. Egon ang kamay ni Yoko, ngunit tila may napansin siya. Napangiti si Yoko, tila nahanap na ang paraan upang kontrolin si Dagon. Samantala, habang nakatuon si Dagon kay Yoko, sumugod si Wubin mula sa gilid, naglunsad ng isang napakalakas na sipa sa tagiliran ni Dagon. Ang sipa ni Wubin ay bahagyang nagdulot ng kawalang balans kay Dagon. Nagpatuloy si Wubin sa pag-atake, naglunsad ng isa pang paikot na sipa. Sa pagkakataong ito, tumama ang sipa sa likod ni Dagon, nagdulot ng malakas na tunog at mga puting liwanag. Hindi pinakawalan ni Dagon si Yoko. Lumiko siya, ginamit si Yoko bilang panangga habang naglunsad ng suntok kay Wubin. Ang mga puting mata ni Dagon ay nanatiling maputla, puno ng pagkabaliw. Tumama ang suntok ni Dagon sa mukha ni Wubin na nagdulot sa kanya na umatras. Perpektong ginamit ni Dagon ang pagkakataon. Tiningnan ni Dagon si Wubin ng may tagumpay, ang mga puting mata ay hindi nagbago. Kahit na tinamaan, pilit pa rin ni Wubin na manatiling matatag. Hindi sumusuko si Wubin. Nag-roll siya sa hangin, sabay naglunsad ng sipa sa paa ni Dagon. Nawalan ng balanse si Dagon at umatras. Sumugod din si Yoko at naglunsad ng suntok na kasabay ni Wubin. Tumama ang suntok ni Yoko. Ang lakas ng suntok ay nagdulot ng mga puting liwanag. Kahit na nabigla sa atake, mabilis na nakapag-react si Dagon. Yumuko siya upang umiwas sa sipa ni Wubin,